Marahil ay familiar sa iyo ang halamang ito, lalo na sa iyong kabataan. Saan mo madalas itong makita at ano ang naaalala mo sa halamang ito? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang mga kaalaman tungkol sa halamang ito na baka hindi mo pa alam. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa halamang tino-tino? At bakit dapat alagaan ito kung sakaling may biglang tumubo sa iyong bakuran? Ang tino-tino o Phasalis peruviana ay isang uri ng halaman na katutubong matatagpuan sa mga bansang Chile at Peru. Ngunit ngayon ay makikita na din sa anumang sulok ng mundo, lalo na sa mga tropikal na bansa. Madalas itong tinatawag na golden berry, Cape gooseberry, at dito sa Pilipinas, kilala rin ito bilang tultulaya, lobo-lobuhan at tino-tino. Karaniwang laruan ito ng mga bata sa probinsya. Ang mga hinog na bunga nito ay maaaring kainin, samantalang ang hilaw na bunga ay maaaring gawing gulay at isama sa mga sabaw o nilaga. Makikilala ang halaman na ito dahil sa makatas na puno nito at sa kakaibang bunga nito na nakabalot sa isang hugis puso ngunit pabilog na balat. Kadalasan matatagpuan ito na tumutubo sa mga lugar na mamasa-masa gaya ng palayan, maisan, tubuhan, at sa mga tabi ng ilog dito sa Pilipinas. Ngunit sa ibang mga bansa, ginagawa nila itong houseplant at itinatanim sa mga paso. Narito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa halamang tino-tino. Ang halaman o prutas na tino-tino ay mayaman sa polyphenols at mataas ang vitamin C na mas matindi pa nga kaysa sa vitamin C na meron sa lemon o kalamansi. Ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga balat at sa pagpapalakas ng ating immune system. Ito rin ay mayaman sa vitamin A na may magandang epekto sa kalusugan ng mata. Bukod dito, ito ay may kasamang iron na maaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit sa mata tulad ng katarata at iba pang mga problema sa paningin. Mayroon itong phytochemicals na maaaring makabawas ng presyon ng dugo at magdala ng balansing antas ng masamang kolesterol sa katawan. Maganda rin ito sa kalusugan ng puso. Ito rin ay kapaki-pakinabang sa mga taong mayroong rayuma o dermatitis dahil mataas ito sa calcium at phosphorus content na nakakatulong sa pagpapalakas ng mga buto. Maganda rin itong kainin para sa mga taong may diabetes dahil maaari nitong mapababa ang antas ng sugar sa dugo. Bukod dito, ang prutas na tino-tino ay makakatulong din sa pag-iwas sa ubo at lagnat dahil mayaman din ito sa mga antioxidants. Maaari mo rin itong kainin kung madalas kang nagkakaroon ng sakit ng tiyan dahil sa constipation. Kaya naman huwag mong babaliwalain ang prutas o halamang tino-tino dahil marami pala itong benepisyo sa kalusugan ng tao. Subalit tandaan na ito ay kaori pa rin ng Solanaceae family, mga halamang naglalaman ng solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung kakainin ito ng hilaw. Ang mga hinog na bunga nito ay maaaring kainin bilang prutas, e-blender o gawing shake, gamitin bilang topping sa mga cake, isama sa mga salad, o gawing garnish sa mga pagkain. Mahal ang presyo o halaga nito sa ibang mga bansa. Kaya't kung makakakita ka ng puno ng tino-tino, tingnan mo ito ng maigi dahil baka may mga hinog na bunga dito. Ang halamang ito ay isa lamang sa mga halamang hindi gaanong nabibigyan ng pansin dahil para sa iba, ito ay karaniwan lamang at tumutubo kung saan-saan lang. Ngunit dapat nating tandaan na ang halamang tino-tino ay mayroong napakahalagang benepisyo na maaring maitulong sa atin. Kaya naman, swerte mo kung marami nito sa paligid ng iyong bahay. Ano ang masasabi mo kaurban sa halamang ito? Nakatikim ka na ba ng hinog na bunga ng halamang ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section tungkol sa halamang ito at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.